Nagliwanag ang notification ng WhatsApp sa aking cellphone ng 3:00 ng madaling araw sa oras ng Dubai. Ako ay 11,265 kilometro mula sa Maynila, nakaupo sa balkonahe ng aking inuupahang apartment sa BGC, na pinagmamasdan ang mga container ship na dahan-dahang dumadaan sa look ng Manila na parang mga iluminadong lungsod. Ang mensahe ay galing sa aking kapatid. Kailangan mong makita ito. Nakalakip ay isang larawan ni Maria sa damit pangkasal. Ang aking dating asawa, dating kasama ng 8 taon. Siya ay nakatayo sa tabi ni Roberto Santos, ang senior partner sa Santos at Associates, ang law firm kung saan siya nagtrabaho bilang paralegal. Ang parehong Roberto Santos na 53 taong gulang noon habang siya ay 34. Ang parehong lalaki na naamoy ko ang pabango sa kanyang damit, 6 na buwan na ang nakalipas ng lahat ay gumuho. Naghintay sila ng eksaktong 91 araw pagkatapos ma-finalize ang aming diborsyo. Binilang ko. Ang pangalan ko ay Miguel Reyes. Ako ay 40 na taong gulang at hanggang 6 na buwan na ang nakalipas. Ako ay isang structural engineering consultant na nabubuhay sa kung ano ang akala ko ay matibay na buhay sa Maynila. Ako ay nag-specialize sa retrofitting ng mga lumang gusali na tinitiyak na ang mga siglo ng lumang brick warehouse ay makakaya ang modernong office equipment at sumusunod sa kasalukuyang safety codes. Ironic kung isasaalang-alang na lubusan kong napalampas ang structural failures sa aking sariling pag-aasawa. Tinitigan ko ang larawang iyon ng mga 10 minuto. Si Maria ay mukhang nagniningning. Iyan ang sinasabi ng mga tao, di ba? Ang nobya ay mukhang nagniningning. Ang kanyang maitim na buhok ay nakaayos sa komplikadong estilo na malamang mas mahal pa kaysa sa aming unang kotse. Ang damit ay designer, isang bagay na Pranses na hindi ko mabigkas ang pangalan. Si Roberto ay nakatayo sa tabi niya na nakasuot ng tuksedo na bagay sa kanya gaya ng mamahaling damit sa mayayamang lalaki, parang ipinanganak na silang suot iyon. Ang kasalan ay ginaganap sa Manila Peninsula, ang makasaysayang building na nakaharap sa Luneta Park. Ako mismo ang nagtrabaho sa renovation project noong 2015. Na tinitiyak na ang mga marble column ay makakaya ang bagong roof structure. Ngayon, ang aking dating asawa ay ikinasal doon at ako ay supposed na maramdaman ano eksakto. Muling umingay ang aking cellphone. Isa pang mensahe mula sa aking kapatid na si Ramon. Tawagan mo ako kapag pwede. May nangyari sa reception. Tiningnan ko ang aking relo. Umaga ng Biyernes sa Maynila. Ang kasalan ay gabi ng Huwebes. Ano man ang nangyari ay dapat malaki kung gising pa si Ramon at nagmemensahe sa akin ng 9:00 ng gabi sa kanyang oras. Tinawagan ko siya. Miguel, sagot agad ni Ramon sa unang ring. Ang kanyang boses ay mayroong matalas na tono kapag may seryosong mali. Nakaupo ka ba? Nasa Dubai ako, Ramon. 3:00 ng madaling araw at umiinom ako ng Arabic coffee sa balkonahe ko. Ano ang nangyari? Ang kasalan ni Maria ay naging ganap na disaster. May naramdaman akong bumaluktot sa aking dibdib. Hindi eksaktong kasiyahan. Marahil curiosity na hinalo ng maliit na nakakahiyang bahagi ko na gustong malaman na hindi niya nakamit ang perpektong fairy tale ending na inimagine niya kay Roberto. Sabihin mo sa akin. Huminga ng malalim si Ramon. Kaya hindi talaga ako pupunta, obvious naman. Pero pinilit ni Laura na magpakita kami dahil ang kapatid ni Maria na si Nicole ay kanyang matalik na kaibigan mula college. Nagdesisyon kaming dumating sa ceremony, laktawan ng reception. Si Laura ay asawa ni Ramon ng 12 taon. Sinubukan niyang manatiling neutral sa diborsyo na pinahalagahan ko kahit na ibig sabihin nito ay pinanatili niya ang pagkakaibigan kay Maria. Ang ilang relasyon ay lumalampas sa marital disasters. Nakaupo kami sa likod, patuloy ni Ramon. Ang seremony ay tipikal na mayaman na kasalan sa Maynila. String quartet, imported na bulaklak, malamang mas mahal pa kaysa sa kotse ng karaniwang tao. Si Roberto ay mukhang mayabang. Si Maria ay mukhang kinakabahan. Sa totoo lang, napansin ko na nanginginig ang kanyang mga kamay nang nagpalitan sila ng singsing. Diretso na sa parte ng disaster, di ba? Kaya nagdesisyon kaming manatili sa cocktail hour. Libre ang premium bar. Alam mo na.
Nakatayo kami malapit sa library room nang lumapit ang isang matandang babae kay Maria. Dapat mga 70s na, talagang elegante, suot ang malalim na purple na damit. Narinig ko si Ramon uminom ng kung ano, malamang San Miguel beer. Palagi siyang umiinom ng beer kapag may kwento siyang sasabihin. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Patricia Santos, ina ni Roberto. Humigpit ang hawak ko sa cellphone, narinig ko na si Patricia. Binanggit ni Roberto siya ng isang beses lang sa loob ng 8 buwan na natulog si Maria sa kanya habang kasal pa sa akin. Sinabi niya na mahirap ang kanyang ina at nakatira sa Cebu. Ngumiti si Patricia kay Maria, sabi ni Ramon. At sumpaman, Miguel, ito ang pinakamalamig na ngiti na nakita ko. Sinabi niya, ikaw ang pang-apat, alam mo ba? Pang-apat ano? Iyan din ang tanong ni Maria. At patuloy lang nang ngumiti si Patricia at sinabi, ang pang-apat na paralegal na ikinasal ng anak ko. Bagaman ikaw ang pinakabata. Congratulations, Jan. Sa tingin ko, tumayo ako mula sa upuan, nakalimutan ng kape. Si Roberto ay nakapag-asawa na noon, 3 beses. Lahat sa mga batang babae na nagtatrabaho sa kanyang firm. Tiniyak ni Patricia na narinig ng lahat sa paligid ang mga detalye. Ang unang asawa ay 26 nang mag-asawa sila. Siya ay 41, diborsyado pagkatapos ng 2 taon nang magsimula siyang matulog sa kanyang sekretary. Ang ikalawang asawa ay junior associate, 28 taong gulang. Ang pag-aasawang iyon ay tumagal ng 3 taon bago niya nahuli ito na may paralegal. Ang ikatlong asawa ay ang paralegal na iyon. Siya ay 30 nang mag-asawa sila, diborsyado, 18 buwan na ang nakalipas. Nag-click ang timeline sa aking isip. 18 buwan na ang nakalipas, kasal pa kami ni Maria. Nag-try kaming magkaanak. Siya ay late na umuwi mula sa firm, pagod na umuwi, sinasabing si Roberto ay naghahanda sa malaking kaso at kailangan lahat ng tulong. Diyos ko, bulong ko. Mas lalong lumalala, sabi ni Ramon. Hindi pa tapos si Patricia. Sinabi niya kay Maria, ang anak ko ay may type, dear. Bata, ambisyoso, eager to please. Gusto niya ang habulan, ang lihim na affair, ang pakiramdam ng power, pero madali siyang magsawa, karaniwan sa 2 taon na mark. Ano ang ginawa ni Maria? Siya ay namutla, ganap na namutla. Sinubukan ni Roberto na makialam, sinabi sa ina na lasing na ito at kailangang umalis. Pero tumawa lang si Patricia at sinabi, matino ako ng 30 taon, Roberto. Alam mo yan. Pagkatapos tiningnan niya si Maria at sinabi, alam mo ba kung bakit talaga niya hiniwalayan si Amanda? Si Amanda, ikatlong asawa. Apparently, nagbuntis ito. Pinilit ni Roberto na magpa-abort. Sinabi na masyado nang matanda para magsimula ulit ng pamilya. Nang tumanggi ito sa pangalawang abortion 1 taon pagkatapos, siya ang nag-file ng diborsyo. Nakaramdam ako ng pagkasuka. Kami ni Maria ay 2 taon nag-try magkaanak. Nag-undergo kami ng fertility testing, gumastos ng libu-libong piso sa treatments. Umiyak siya tuwing darating ang kanyang period. At sa buong panahon, natulog siya sa lalaking pinipilit ang kanyang mga asawa na magpa-abort. Tumakbo si Maria, sabi ni Ramon. Bigla lang tumakbo palabas ng reception. Sinundan ni Roberto, pero nagkulong siya sa isa sa mga banyo. Sinubukan ni Laura na kausapin siya, pero ayaw niyang buksan ang pinto. Pagkatapos mga 20 minuto, lumabas siya, kinuha ang bag at umalis. Bigla lang lumabas sa kanyang sariling wedding reception. Saan siya pupunta? Wala akong idea. Pero Miguel, ito ang punto. Mga 1 oras na ang nakalipas, bumalik si Roberto sa reception na mag-isa. Lasing siya, talagang lasing. At nagsimulang sabihin sa mga tao na hysterical at emotional si Maria gaya ng lahat ng babae. Sinabi niya na babalik ito kapag kumalma na at naalala kung saan galing ang kanyang sweldo. Tumingin ako sa look, pinoproseso ang lahat. Ang fairy tale ay tumagal nang wala pang 4 na oras. Hinawakan ako ni Laura at umalis kami. Patuloy ni Ramon. Pero habang papalabas, nakita ko si Nicole na umiiyak sa lobby. Sinabi niya na tinawagan siya ni Maria at tinanong kung pareho pa ang bagong number mo. Gusto niyang malaman kung kakausapin mo siya. Absolutamente hindi. Iyan ang inaakala kong sasabihin mo. Pero Miguel,
Hindi ko pa narinig na ganoon kabali ang tunog ng isang tao. Sinabi ni Nicole na paulit-ulit na humihingi ng tawad si Maria. Sinasabing nagkamali siya na hindi niya alam ang history ni Roberto. Ginawa niya ang choice niya, sabi ko, mas matigas ang boses ko kaysa inaasahan. Pinili niya ito kaysa sa 8 taon namin. Siya ang mabubuhay diyan. Tahimik si Ramon sandali. Pagkatapos sinabi niya, "Tama ka, wala kang utang sa kanya. Naisip ko lang na dapat mong malaman ang nangyari." Pagkatapos namin mag-hang up, nakaupo ako sa balkonahe hanggang sumikat ang araw sa look na ginagawang itim hanggang pilak hanggang asul ang tubig. Nag-isip ako tungkol kay Maria, tungkol sa babaeng nakilala ko 12 taon na ang nakalipas sa isang coffee shop sa Makati. Siya ay nagbabasa ng libro tungkol sa architecture at nagbigay ako ng tangang joke tungkol sa flying buttresses. Tumawa siya. Diyos, may pinakamagandang tawa siya. Nag-asawa kami 2 taon pagkatapos sa maliit na seremony sa Quezon Memorial Circle. Walang fancy, mga pamilya lang at malalapit na kaibigan na napaliligiran ng mga halaman at bulaklak. Suot niya ang simpleng damit mula sa Rustans at may hawak na wildflowers. Akala ko masaya kami. Nagsimulang magpakita ang mga bitak mga 3 taon pagkatapos. Palagi ng ambisyoso si Maria, pero nagbago ito mula healthy drive tungo sa desperado. Gusto niya ng higit pa. Higit na pera, higit na status, higit sa lahat. Maganda ang takbo ng aking consulting business. Matatag na 6 figures pero hindi sapat. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa mga partner sa kanyang firm, ang kanilang mga bahay sa Forbes Park at Dasmariñas Village, ang kanilang vacation homes sa Boracay. Pagkatapos na-promote siya bilang senior paralegal at nagsimulang direktang magtrabaho kay Roberto Santos. Naging routine ang late nights. Palaging may weekend emergencies. Sinabi ko sa sarili ko na paranoid lang ako. Binubuo niya ang career niya. Dapat supportive ako. Ang araw na nalaman ko ay maagang umuwi ako mula sa job site sa Alabang. Patay ang aking cellphone kaya hindi ako nakatawag. Pumasok ako sa aming kondo at narinig ang kanyang boses mula sa kwarto. Siya ay nasa cellphone na nakikipag-usap sa paraang hindi ko pa narinig noon. Malambot, intimate, tumatawa sa kung ano. Nang binuksan ko ang pinto, tumahimik siya. Ang kanyang mukha ay nagsabi ng lahat. Hindi man lang siya naglinlang, sinabi lang, "Si Roberto iyan, magkasama na kami ng 6 na buwan." Magkasama sila ng 6 na buwan. Habang nagpaplano ako ng anniversary trip namin sa Palawan, habang nagtry pa kaming magkaanak, habang sinasabi ko sa aking nanay na iniisip namin ni Maria na bumili ng bahay na may yard. Ang diborsyo ay tumagal ng 4 na buwan. Hindi niya ako kinontra sa anumang bagay. Pinirmahan niya ang lahat ng papers na inilagay ng aking abogado sa harap niya, kinuha ang kalahati ng savings namin, at lumipat sa townhouse ni Roberto sa Rockwell sa loob ng 1 linggo pagkatapos ma-finalize ang separation namin. Nagtagal ako ng 1 pang buwan sa Maynila bago tumanggap ng contract position sa isang engineering firm sa Dubai. Kailangan ng United Arab Emirates ng structural engineers para sa walang katapusang construction projects nila at kailangan ko ng lugar kung saan hindi aksidenteng makakabangga ni Maria ako sa landmark. Umingay ang aking cellphone. Isa pang mensahe mula kay Ramon. Kaka-text lang ni Nicole kay Laura. Nasa apartment niya si Maria. Humihiling siya ng number mo. Ano ang gusto mong sabihin ko sa kanya? Nag-type ako pabalik. Sabihin mo na hindi ako available. Pero kahit na ipinadala ko ito, may naramdaman akong komplikadong baluktot sa aking dibdib. Hindi sympathy, hindi forgiveness, marahil curiosity lang kung ano ang akala niya na pwedeng sabihin na magmamatter pa ngayon. Ganap na ang sikat ng araw na at nagigising ang Dubai sa paligid ko. Naririnig ko ang morning call to prayer mula sa malapit na mosque na hinalo sa ingay ng traffic sa Sheikh Zayed Road sa ibaba. May meeting ako ng 10:00 sa client na gustong gawing luxury apartments ang lumang warehouse sa Deira. Normal na trabaho, normal na buhay. 11,265 kilometers mula sa disaster na ginawa ni Maria sa kanyang fairy tale ending. Tumunog ang aking cellphone. Unknown number na may US area code. Dapat pinabayaan ko sa voicemail. Dapat biniblock ko. Dapat ginawa ko ang anumang bagay maliban sa ginawa ko. Nasagutin ito. Miguel. Ang boses ni Maria ay wasak. Paos sa kaiiyak, halos bulong lang. Please wag mong ibaba. Nakatayo ako sa balkonahe ko,
Nakadikit ang cellphone sa tainga at walang sinabi. Alam ko na may karapatan kang kamuhian ako, patuloy niya. Mabilis na lumalabas ang mga salita na parang natatakot na i-disconnect ko. Alam ko na unforgivable ang ginawa ko, pero Miguel, kailangan mong malaman na hindi ko. Hindi ko alam ang history ni Roberto. Ang ina niya, sinabi niya sa akin ang mga bagay ngayong gabi na narinig ko. Pinutol ko siya. Sinabi na sa akin ni Ramon ang lahat. Tahimik siya. Naririnig ko ang kanyang paghinga, nanginginig at hindi pantay. Kung gayon, alam mo kung gaano akong tanga. Maria, ano ang gusto mo? 5:00 ng madaling araw dito. Nasaan ka? Dubai. Dubai? Ulit niya ito na parang sinabi kong, Mars, nasa Dubai ka. Nagtatrabaho. May 2 taon na contract ako sa Al Maktoum Engineering. Higit pang katahimikan pagkatapos sa maliit na boses. Miss Kita, may mainit na dumaan sa akin, galit marahil or mas matalas. Mismo ako, diborsyado mo ako 6 na buwan na ang nakalipas para makapag-asawa sa boss mo. Mismo ako, nagkamali ako. Maraming kamalian. Pinuna ko. Maraming kamalian ang ginawa mo. 5 na buwan na halaga habang kasal pa tayo. Alam ko, nabali ang boses niya. Miguel, sorry na ako. Alam ko na hindi iyan magbabago ng anumang bagay, pero kailangan mong malaman. Maria, tumigil ka. Tumigil ka lang. Hinaplos ko ang mukha ko ng libre kong kamay. Ano eksakto ang gusto mo sa akin? Forgiveness? Absolution? Pahintulot na makaramdam ng kaunting guilt sa pagsira ng 8 taon na magkasama. Gusto ko ulit niya ito. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko. Alam ko lang na kailangan kong marinig ang boses mo. Well, narinig mo na. May iba pa ba? Kinamuhian mo ba ako? Nagulat ako sa tanong. Tumingin ako sa look, sa mga container ship na hindi tumitigil sa paggalaw at sinubukang alamin kung paano sagutin ng tapat. Hindi, sabi ko sa wakas. Hindi kita kinamuhian. Wala na akong maramdaman tungkol sa iyo ngayon na malamang mas masama. Umiyak na siya ngayon. Talagang umiiyak. Itinapon ko ang pinakamagandang bagay na nagkaroon ko. Mabuti ka sa akin, Miguel. Sobrang mabuti ka sa akin at ako pinili mo ang iba. Tapos ko, ang may higit na pera, higit na status, ang makakapagbigay sa iyo ng buhay na gusto mo. At ngayong gabi, nalaman mo eksakto kung magkano ang halaga ng buhay na iyan. Hindi fair na tama ka, sabi niya, at narinig ko ang bitterness sa kanyang boses. Palagi kang sobrang understanding. Hindi ako understanding, Maria. Honest lang ako. Gusto mo ang bagay na hindi ko maibigay sa iyo. Hindi iyan moral failing sa alinman sa atin. Incompatibility lang iyan. Pero mahal kita. Ang 3 salitang iyan ay nakabitin sa hangin sa pagitan ng Dubai at Maynila na pinaghiwalay ng 11,265 kilometer and 6 na buwan ng destruction. Hindi mo, sabi ko ng tahimik. Mahal mo ang idea ko, ang safety, ang stability, ang lalaking hindi. Kailanman nanloko sa'yo o may 3 lihim na ex-asawa. Pero hindi mo minahal ang reality ng pagiging kasal sa akin. Kung minahal mo, hindi ka aalis. Miguel, kailangan ko nang umalis. May meeting ako sa matter na oras at kailangan ko matulog. Hintay. Please. Pwede ba akong tumawag ulit? Pwede ba lang tayong mag-usap minsan? Nag-isip akong sabihing oo. Nag-isip kung gaano kadali ang bumalik sa dating pattern. Na maging ang taong tinatakbuhan ni Maria kapag gumuho ang bagong buhay niya. Pero gumugol ako ng X na buwan sa pagbuo ng bago. Bagay na akin lang. Hindi, sabi ko. Hindi ko iniisip na magandang idea iyan. Please, wala akong iba. May Nicole ka, pamilya mo, kaibigan. Lahat sila tinitingnan ako na parang ako ang villain sa story na ito. Maria, ikaw ang villain sa story na ito. Hindi mo na pwedeng baguhin ngayon dahil hindi ka masaya sa naging ending. Tahimik siya nang matagal na akala ko ibinabana niya. Kung gayon tama ka. Ganap kang tama. Sorry na tinawagan kita. Sana maging okay ka, sabi ko. At sineryoso ko. Sana makita mo kung ano ang hinahanap mo. Pero hindi mo iyan makikita sa pagtawag sa akin ng 5:00 ng madaling araw. Alam ko. Kailangan ko lang marinig na okay ka. Na hindi ko ganap na sinira ka. Okay ako, sabi ko sa kanya. Higit pa sa okay actually. Mabuti ako, natutuwa ako. Deserve mo ang maging mabuti.
Pagkatapos niya ibaba, nakaupo ako sa balkonahe hanggang lumamig ang kape ko. Nag-isip ako tungkol sa mga pag-aasawa at kamalian, tungkol sa mga kwento na sinasabi natin sa sarili at ang realities na binabaliwala natin. Si Maria ay nagbuo ng fairy tale sa kanyang isip tungkol kay Roberto Santos, successful na abogado, mayaman, sophisticated. Sinunog niya ang buhay natin magkasama para habulin ang fantasy na iyan at ngayong gabi nalaman niya na nakabatay ito sa parehong foundation gaya ng tatlong na unang pag-aasawa niya. Hindi ko man lang maramdaman ang satisfaction diyan. Malalim lang, settled na sadness sa oras na nasayang natin. Umingay ang aking cellphone isa pang beses. Ramon, tinawagan ka niya, di ba? Oo. Ano ang sinabi mo sa kanya? Nag-type ako pabalik. Sinabi ko sa kanya ang totoo. Na okay ako. Na kailangan niyang ayusin ang sariling buhay niya. Mabuti. Mananatili ka sa Dubai ngayon? Marahil mas matagal. Gusto ko rito. At gusto ko talaga. Ang Dubai ay clean slates at new beginnings. Ito ay lungsod na patuloy na nagre-reinvent sa sarili, nagtatayo ng impossible na tower sa desert at tinatawag itong progress. Marahil iyan ang kailangan ko, lugar na nakakaunawa sa value ng pagsimula ulit. 3 buwan pagkatapos, nakatanggap ako ng email mula kay Nicole. Sila ni Laura ay nagpaplano ng trip sa Dubai at gusto malaman kung pwede silang bumisita. Ang mensahe ay masaya, puno ng detalye tungkol sa itinerary nila at tanong kung aling hotel ang best. Sa dulo, halos casual, idinagdag niya, si Maria at Roberto ay officially divorced na. Lumalabas na tama si Patricia sa 2 taon na pattern. Nagsimulang matulog si Roberto sa bagong associate sa firm mga 6 na linggo pagkatapos ng kasalan. Nakita ni Maria ang mga email. Lumilipat siya pabalik sa parents niya at magta-take ng time para ayusin ang mga bagay. Hiniling niya sa akin na sabihin sa iyo na sorry siya sa pagtawag sa iyo noon gabi. Sabi niya, naiintindihan niya kung bakit kailangan mong mag-move on. Tinitigan ko ang email na iyon ng matagal. Pagkatapos sumagot ako kay Nicole, sinabi kong gusto kong makita sila sa Dubai. Nag-suggest ng ilang hotel at restaurant. Hindi ko binanggit ang diborsyo ni Maria o ang apology niya. Ano pa ang sasabihin? 6 na buwan pagkatapos noon, kumakain ako ng dinner sa isang restaurant sa pier na nakayuko sa look nang makilala ko si Ayla. Siya ay Lebanese architect na nagtatrabaho sa bagong terminal sa Dubai International Airport. At gumugol kami ng 3 oras na nag-uusap tungkol sa cantilevers at load-bearing walls at mga particular challenges ng pagtatayo sa desert environments. Hindi siya nagtatanong tungkol sa past ko. Hindi kailangan malaman tungkol kay Maria o ang pag-aasawa na iniwan ko sa Maynila. Nag-usap kami tungkol sa future, timeline ng project niya, extension ng contract ko, kung ang Dubai ay lugar na makikita namin ang sarili namin long term. Nang ihatid ko siya sa kotse niya noon gabi, sinabi niya, gusto ko kung paano mo pinag-uusapan ng mga building na parang buhay na may personality. Meron nga, sabi ko sa kanya. Bawat building ay nagsasabi ng kwento tungkol sa mga taong gumawa nito, kung ano ang pinahalagahan nila, kung ano ang kinatakot nila, kung ano ang sinusubukan nilang patunayan. Anong kwento ang sinusubukan mong sabihin? Tanong niya. Tumingin ako pabalik sa restaurant, sa mga ilaw na sumasalamin sa madilim na tubig, sa imposible na lungsod na ito na nakabatay sa buhangin at ambisyon. Na minsan ang pinakamabuting gawin ay magsimula ulit, magtayo ng bago sa mas magandang foundation. Ngumiti si Ayla. Gusto ko ang kwentong yan. 1 taon pagkatapos, nakatayo ako sa isa pang balkonahe, sa apartment ni Ayla sa Dubai Marina, pinagmamasdan ang parehong container ship na dumadaan sa parehong look. Umingay ang aking cellphone. Mensahe mula kay Ramon. Engaged na si Maria. Sa isang lalaki na nakilala niya sa therapy. Hindi sure kung gusto mong malaman, pero naisip ko na dapat marinig mo mula sa akin. Binasa ko ang mensahe ng 2 beses, naghihintay na maramdaman ang isang bagay. Galit, selos, marahil satisfaction na nakakita siya ng bago. Pero ang nararamdaman ko lang ay ang parehong settled peace na dala ko sa nakalipas na 18 buwan. Nag-type ako pabalik. Salamat sa pagsabi sa akin. Sana maging masaya siya. At sineryoso ko.
Ano man ang binubuo ni Maria sa bagong taong ito, ano man ang kwentong sinusubukan niyang sabihin, sana mas maganda ang naging resulta kaysa kay Roberto. Mas maganda kaysa sa akin. Sa likod ko, narinig ko ang pinto ni Ayla na bumukas. Lumabas siya na may dalang 2 baso ng wine, inabutan ako ng isa at sumandal sa railing sa tabi ko. Ano ang iniisip mo? Tanong niya. Kung gaano kalayo ang pakiramdam ng Maynila, sabi ko, tinama niya ang baso niya sa akin. Mabuti. Dapat malayo ang pakiramdam. Nasa dito ka na ngayon? Oo, sumang-ayon ako. Talaga nga, ang kasalan na sumira sa fairy tale ni Maria ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay niya sa akin. Pinatunayan nito ang isang bagay na alam ko pero hindi ko ma-articulate nang hiniling niya ang diborsyo. Nagtatayo kami sa Flood Foundation sa buong panahon. Walang amount ng retrofitting ang makakapag-save sa kung ano ang meron tayo. Pero dito, 11,265 kilometers mula sa disaster, nakakita ako ng mas mabuti, bagay na nakabatay sa honesty at compatibility, at ang simpleng katotohanan na minsan kailangan mong pabayaang bumagsak ang lumang building para makabangon ang bago. Tahimik ang aking cellphone sa natitirang gabi at sa umaga, nang tiningnan ko ito, napagtanto kong nakalimutan kong sumagot sa mensahe ni Ramon tungkol sa engagement ni Maria. Binura ko ito nang hindi sumasagot. Wala nang natira na